bali mag-decide ng plenary today na walang magko-convene sa June 11, then ma-overpowers your... Kung mag-decide ang plenary today na hindi magko-convene sa June 11. Yes. In theory, yes, but I doubt that. Unang araw ng pagre-resume ng sesyon para sa susunod na 6 na araw ng sesyon bago tuluyang magtapos ang ika-19 na Kongreso. Inaasahan namin na siksik at maraming mangyayari at magaganap kaugnay ng pagpasa ng mga makabuluhang lehislasyon. Gayun din, iba't ibang usapin na kailangan harapin ng Senado at ng Kongreso bago kami magtapos sa ika-19 na Kongreso. Sir, bagamat may nakaka-appreciate na priority niyo na yung approval ng mga priority bills, but according to Senator Amy Marcos, yung pag-schedule ng impeachment proceedings, tanggapin na daw na talo na daw yung impeachment. Ang plenaryo ang dapat magpasa niyan. Klaro naman ang kanyang opinyon at posisyon kaugnay sa bagay na yan. Pero hindi para sa akin na sabihin niya ang posisyon ng kabuuan ng Senado. Pag-uusapan yan sa susunod na mga araw marahil kapag nag-resume ang plenaryo, lalong-lalo na sa tinakdang petsa kung hindi ito mababago ng plenaryo sa ika-11 ng Hunyo. Pag-uusapan namin yan mamaya marahil dahil kapag ka naka-recess ang Kongreso at nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules ng Senado, Senate President ang unang magtatalaga ng schedule, pero hindi naman ibig sabihin na nakaukit na sa bato yun. Pwedeng baguhin yan kung sakasakali at anumang oras ng plenaryo. Kung yan ang mangyayari, plenaryo ang masusunod. Pangalawa, yung binabanggit na rule ni Senator Coco, Rule 10 in particular, yan ay tumutukoy na sa trial. Wala pa po kami doon. Hindi pa nga nagsisimula ang trial, hindi pa nga nare-refer yung impeachment complaint sa rules para magsilbing hudyat, para buuin na ang impeachment court na siyang magko-conduct ng trial. At sinabi ko na rin ito noon pa, nung inihain pa lang ang impeachment complaint. Ang pinakamalayong mararating na ng Senado ay mag-issue ng summons. Dahil meron 10 araw para magsumite ng sagot ang nasasakdal at pagdating ng June 30, mawawala na ng bisa ang otoridad ng mga prosecutors o sino mang kukunin nila na pribadong prosecutor na tumayo kaugnay ng kasong ito. Hindi pwede magpatuloy ang kaso na may isang panig lamang at wala ang kabilang panig. Sir, what about yung sinasabi ni Senator Coco na parang ang sayang daw kung na-convene na sana this week, may 7 to 8 days na nabigay na yung summons, napasagot na si VP. Hindi, 10 days nga yun eh. Nakalagay sa rules, 10 days from receipt. So kung June 3 na padala, June 13 matatanggap, adjourned na rin ang Senado. Kung June 11 pinadala, June 21, adjourned na rin ang Senado. At may naiiwan na lamang na ilang araw ang bisa ng otoridad nga ng mga prosecutor para ipagpatuloy ang trial nang walang panig mula sa kanila. Sir, so SP. by June 30, hindi na rin sila pwedeng sumagot ng pleadings. Kung halimbawa may final ng pleading o sagot sa summon si VP, hindi na rin sila pwedeng mag-file ng sagot nila. Hindi, dahil tapos na ang kanilang otoridad at otorisasyon mula sa 19th Congress, hindi tulad ng Senado na semi-continuing body pang maisasabi. Ang Kongreso nagtatapos ito pagdating ng June 30. At anumang otoridad na binigay, authorization na binigay sa kanila, magwawakas na rin yan ng June 30. Ang private prosecutors, kung may kukunin sila, ganun din. Hindi rin pwedeng lumampas ng June 30 dahil kung yung principal na nagbigay sa kanila ng authority by an agent, wala na rin dapat yun. Sir, so yung proposed timetable nyo dati, sira na yun by June 30. Sira na yon by June. Aling proposed timetable? Yung dati mong Pre-trial dapat yun. pre-trial dapat. Hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan na ang nakakalipas na sinabi ko, may mga panukalang baguhin yung rules pero sa dulo, maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo ay magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin, pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So kung ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na suppletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo at magre-reklamo mula sa isa o sa kabilang panig, citing, quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Pero wala nang
pre-trial starting June 30. Tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So, ang pinaka pwede naming may padala, which is under the rules, bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig, sasagutin ng kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun. Kung sasagutin nila, dahil pwede nilang piliing wag sagutin at wag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yon ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. SP, since move na ng June 11, Yes, Nympha. yes, yung reading ng articles of impeachment, sa June 11 na rin lahat mangyayari yung Lahat-lahat na. Ngayon, bakit? Meron kaming rule kaugnay ng 3 days bago namin ma-third reading ang isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin mata-third reading yan next week. So, time is of the essence insofar as passing certain bills are concerned na para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang Senado at ang Kongreso. Sir, kasi ang So, walang tatamaan, walang mapapaboran kaugnay nito. Sir, ang point ni Senator Pimentel, hindi naman kayo aabutin ng 1 o 2 oras sa pagpapabasa ng articles of impeachment during session at yung pagkukonvene ninyo as impeachment court kung matutuloy sana bukas. Hindi naman yan nalalaman pa kung anong mga punto ang i-raise ng iba naming kasamahan kapag binuksan at pinag-usapan na ito. Hindi pa nga nakaschedule para pag-usapan ito sa June 11 pa nga. Sa pagkakaalam ko, itatayo si Senator Pimentel para magtanong kaugnay nito. So, hindi pwedeng sabihin ni Senator Coco na maikli lamang yon. Dahil ngayon nga, hindi dapat pag-usapan, mukhang pag-uusapan namin. So, lalo na kapag yun talaga ang pag-uusapan, tinitiyak ko sa iyo, mas maraming sasabihin at mas maraming tatayo kaugnay ng iba't ibang punto sa bagay na ito. So, ano yun, SP, ibig sabihin, iwasan nyo yung mainit na debate dito na makakakonsume Hindi sa ko oras iniiwasan yung mainit na debate. Ikaw naman, ikaw yung nagtanong. I mean- Sabi mo nung una, maikli. Ngayon, ang sinasabi ko, hindi para sa kanya na sabihing maikli lang to o mahaba. Dahil hindi niya kayang pigilan, hindi ko kayang pigilan. Sino man gusto magsalita kaugnay nito. Pero kapag ito'y nagsimula na nga, hindi na namin magagawa yung mga dapat sana namin gawin. Particularly, yung aaprubahan on second and third reading dahil yung ibang third reading kailangan pa ng BICAM. Kailangan pa rin ma-ratify yung BICAM. So, kailangan namin bigyan ng fighting chance man lang na maipasa ito. Ulitin ko, yung trial sa July 28 pa naman, 20th Congress, walang mawawala, walang madadagdag, walang mababawas. Pero itong mga second at third reading, malaki ang mawawala, malaki ang mababawas. Siguro naman, kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Pero definitely, SP, magko-convene kayo as impeachment court. Otherwise, pag hindi kayo nag-convene before you adjourn, walang impeachment trial next Congress. Tama ba? Kasama yan siguro sa pagdidebatihan dahil ang dami ko nang napapanood na nagbibigay ng kanikanyang opinyon. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. So yung Isa na June lang ako, 11, So, ibig sabihin, sir, sir, June yung- 11. Nasa na tayo? Sir, isa na lang. Hindi po, Ibig Brad. sabihin, sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magko-convene kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasyan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man.
Ang dulo nun ay magko-convene ng impeachment court kung yan na magiging pasya ng Senado at i-issue yung summons sang-ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Pero since So yung postponement to June 11, sa inyo lang po, hindi yung full time makasama. Nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules, if I may direct your attention, it only refers to the Senate President. The Senate President shall set the date when the prosecutors will present the impeachment complaint. Ngayon, initially, yung Senate President, tulad ng sinabi ko, but plenary can decide otherwise if they should decide to do so. Sir, sabi mo, kung pagpapasyahan sa June 11, so ibig sabihin, pwedeng hindi matuloy yung June 11? Ang dami ko na kasing naririnig ng mga nagsasalita dito na miyembro ng 19th Congress. Di ba? So, pakinggan natin lahat yung kanilang mga motion. Kabilang na yung binanggit mo kanina na sinabi ni Senator Amy. So, pakinggan natin lahat at sa dulo, pagbobotohan lahat yan ng mga miyembro ng 19th Congress without prejudice to the 20th Congress deciding otherwise or in the same light given the fact that the 19th Congress cannot bind subsequent Congresses or any Congress for that matter. Pero sir, would you insist na Balik sa'yo, Nympha. Apa. Sorry sir. Pero mag-insist kayo na mag-convene kayo sa impeachment court sa June 11? What do you mean by magi-insist, Nympha? Again, we will decide all of these things in accordance with what the plenary wants and in accordance with our rules. Yung rules namin, plenary din ang nag-decide nun eh. Tandaan mo aaprubahan namin yung rules din. So, plenary ang magde-decide kung anong rules ang i-approve namin at kung anong gagawin namin. Pero yung position niyo, sir, personal, yung position niyo, should you convene as impeachment court? In the natural course, yes. Yun ang dapat mangyari. Unless, as I said, may mag-motion, may mag-object, magbotohan, in the end, plenary will decide. But that is what our rules provide. My answer is yes. June 11 SP, Men, Sir, yung June 11 SP, hindi pa talaga siya nakataga sa bato kasi pwedeng pang yung plenary magsabi na wag na mag-convene sa 11. nakataga siya sa bato in the sense na yun na yung panahon na darating ang mga miyembro ng Kamara dito dahil wala nang ibang petsa pang naiiwan. Huling araw na namin yun. But the convening, meaning, pag nag-decide yung plenary na wag mag-convene sa 11, walang magko-convene. Ginawa yan dati Nag-decide doon sa impeachment ni case ni Erap. Nag-decide sila i-convene 6 days after. Sa impeachment case ni Chief Justice Corona, nag-decide sila na wag mag-convene ng Disyembre, mag-convene na lamang ng Enero. So, may mga president naman kaugnay nun. Ang kaibahan lang nito, tatawid ito ng panibagong kongreso. Ulitin ko, ang 19th Congress, no Congress can bind subsequent Congresses. Hindi kami pwede magpasa ng tinatawag nating irrepealable law. Hindi kami pwede magpasa ng isang bagay na hindi na pwedeng galawin o baguhin pa ng susunod na kongreso. So anumang pasya namin ay binding sa amin, pero hindi binding sa susunod na kongreso. So wala nga kasiguraduhan yung June 11 SP. Kunwari mag-decide ng plenary today, na walang magko-convene sa June 11, then ma-overpowers your... Kung mag-decide ang plenary today na hindi magko-convene sa June 11. Yes. In theory, yes, but I doubt that. I doubt that that will happen. Bakit, sir? Wala lang. I doubt lang. Duda lang ako na yun ang mangyayari dahil maliwanag naman ang tinatalaga ng rules maliban na lamang kung may maliwanag at klarong basehan at rason para hindi gawin yun. Pero sa dulo, pagbobotohan pa rin yan. But sir, nothing prevents your colleagues from saying, hindi na naman natin ito matatry, pasa na lang natin sa 20th Congress. Nothing prevents them, yes. As I said, nothing prevents anyone from making a motion, nothing prevents anyone from putting it to a vote, nothing prevents anyone from objecting, but ultimately, it will be debated and put to a vote.